Hinanap pero hindi natunto ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa sa mga operasyon sa Parañaque, Bulacan at Pampanga. Kabilang sa pinuntahan ng CIDG at NBI ang isang subdivision sa Angeles City kung saan may mga pag-aari ang isang kaanak ni Senador Robin Padilla. Saksi si JP Soriano. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP, CIDG at NBI sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Mag-aalas 6 ng umaga kanina, bumaba ang mga tauhan ng CIDG at nilapitan nito ang isang bahay. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa Purok Leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na narito si De La Rosa kagabi, May 26. Ganyan din ang sinabi ng Purok Leader na nakausap ng mga otoridad. Pinatawag po nila ako para mag-assist po sa kanila, para mag-ikot po, mag-search po sa loob. Kasi meron na pong warrant of arrest daw si Senator Bato. Yun po ang pagkasabi nila. Bitbit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng Purok Leader na may access sa bahay. Kabilang sa mga sinilip ang kusina. Wala namang katao-tao dito po talaga, sir. Pati ang silid na may kama. Pero bigong matagpuan si De La Rosa. Nag-search lang po, sir. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na may bahay dito. Hinanap din si De La Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin umano ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Hinahanap din umano si Carino at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si De La Rosa. Tinanong ko po, bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Carino. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato. Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well-coordinated sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI. Sabi niya, meron po kaming pinapaulap dito. May subject of the warrant, siserve namin. Mga taga CIDG kami at taga NBI. Mahigit isang oras na nasa subdivision ng NBI at CIDG base sa timestamp ng CCTV. Bukod dito, kasabay ring hinanap si De La Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG. Katuwang nila ang NBI. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin nandun doon si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive doon sa mga lugar natin pinuntahan. Natukoy rin daw nila ang mga posibleng koneksyon ni De La Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay? Tama po yun dahil doon po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Padilla at Carino. Bantay sarado rin ang Davao City Police sa mga ari-arian ni De La Rosa sa lungsod. Nag-insakta sa ato ang 19 police station commanders and also sa mga heads of offices sa ato ang support units nga ato ang pag-monitor sa maong presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am. Ang pagamo lang yun is monitoring sa iyang tanang properties diri sa ato ang area of responsibility. Sa isa namang online post, humingi ng pasensya ang asawa ni De La Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka aniya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng isang search warrant. Huling namataan si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, kasama niya si Senator Padilla. Nakuha na ng CCTV ang sabay na pagsakay nila sa isang sasakyan paalis ng Senado. At dahil sa umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas si De La Rosa, ire-refer ng PNP-CIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla. Una nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lang sa kanya si De La Rosa, pero lumalabas sa investigasyon ng CIDG na hindi lang basta nakiangkas kundi planado ang nangyari. Binuntutan umano sila ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Padilla pero nauna na siyang sumagot ng tanungin kung illegal ba ang kanyang ginawa.
ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations. Eh, wala tayong magagawa. Iniutos na rin ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 120 baril ni De La Rosa na dating naging PNP chief. Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority. Implementing rules and guidelines o IRR na turang batas ang binabanggit ng pulisya na batayan sa pagbawi ng mga lisensya at rehistro ni De La Rosa. Kung itong Section 4 ng revised IRR po ng RA 10591 which states that if you are facing a case, may pendency ng case sa isang court of law na more than 2 years po ang punishment. Pero ayon sa abogado ni De La Rosa, ang grounds o batayan lang na pwedeng gamitin ay ang nakalista sa Section 39 ng nasabing batas. Maari lang daw maging batayan para ma-revoke ang lisensya sa baril kung merong conviction at court order. Pero anya, hindi pa naman convicted si De La Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.